ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:31 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ang paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaong. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Good morning! Ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Dili sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Biyernes, Setyembre 12 na kita tuig 2025. Sang dugay. Mapulo pa ang tiyempo naton diri sa may syudad sang Iloilo. Pero kahapon nga adlaw may pagtupa sang ulan sa pila ka mga kabanwahanan sa probinsya. Grabe pinangilat kahapon, abot na notice ninyo. Ang masubo kay may naigo sang kilat dito sa may banwa sang Tigbawan. Daw boundary na sang Leon kag Tigbawan. Kung dito magsala daw apat ang naigo sang kilat bangod sang panahon kahapon. May isa nga napatay. Along gid sa aton nga makuturan, especially kung ang Chimpobla naga-ulan gainit kagalom gad nag-uob. Kung nara ka mo sa open nga mga lugar, mga talamnan, open field, Kung mga walay kabulay. bisan kisa sa tunga sang lawod, hindi safe, no? Daw Siling man sang kadelikado kung ang bagay sinaya himuon nyo, pasilong na lang kamo dayon. Ikaw na lang sa mga open nga mga lugar. ay Sa aton sinita lalupang doon nga mga balita, executive order nga nagatukod sang Independent Fact-Finding Commission agod mag-imbestigar sa flood control projects ginpagwa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Amo na ning kuan ang gintukod ng Independent Fact-Finding Commission nga magausisa sang mga anomalya. Balaan man naton nga ti ang investigation subongin umpisahan kag ginapatigayon may ara sa House of Representatives, may ara sa Senate. basta wala lang. May mga reshuffling na sang pila ka mga committee chairmanship kag liderato. Dini bakapan pagid sang EO no nga gintukod sang presidente agud mag-usisa para matrace up pagid no, mapadalman ang ining mga sa likod sang anomalya sa flood control project. Ay isa gid sa ginatutukan sa aton subong iyang nga presidente. Ti may mga ginpasakaan na kaso si DPWH Secretary Dizon sa Ombudsman. Malapor sila. Ta nito ang sampaw-sampaw nga nga mga papeles, dokumento ginsubmit sa Ombudsman. Sang aton sining DPWH Secretary si Secretary Dizon, pila pa lang kasimana si Secretary Dizon nga niya nagpungko bilang DPWH Secretary. Bantayan nato ng mga series ang development sa sining investigation. Sa piyak na bahin, Iloilo City Mayor Raisa Treñas kahapon nagpadulong sa may Barrio Obrero Lapos agud si Queron ining flood mitigation project
dira sa may Barrio Obrero ti manamo man sa mga findings ang aton sini nga city government, especially ang Obo City Engineers Office. Ginlantaw nila no ang ining mga proyekto hindi ta magsala under ini sa Diskaya Group ng mga kontraktor. At daw gin pa no nagin ban na ni sila no nga magpadayon sang ila sini nga mga proyekto. Hindi wala ta kabalo kung anong estado no sang sining project nga ginbisitahan kahapon sa aton siniya nga alkalde. Ti kapila na ni no from Oton, Lanit, Balabago area, Mohona o Arevalo, may mga areas na agin padulungan ng aton siniya nga alkalde sa nagligad. Kabahin sang separado yang pagpangusisa sang city government sa sining mga flood control project diri sa may syudad sang Iloilo. Malapor sila na ang dukan ko inday. Ibantayan nato ni kung anong masunod ng mga matabo sa piyak nga bahin. Yeah. Inday. Siling sang Ibaloon ta karon kung anong status sa aton sini nga forest cover diri sa may Western Visayas. walay kabulay. Ang forest cover nato na muning mga kadutaan bala nga may ara pa sa mga kahoy pero ti ginamonitor na sa aton nga DENR kabuhilog ang aton sini nga LGU kay kada tuig Pay. damo sa mga kabukiran ta nga nagakakalbo tungod sang pila ka mga rason illegal logging, kaingin, kag ginahawanan ina. May mga areas kita diri gani sa probinsya makit-an mo nga ang anay kabukiran nga madamo sang kahoy ginatamnan sang mga crops wala kita sinaiya katingalan no kay ang goal is mangin stable ang aton nga food security. Ang ibang ginatamnan nila sa mais. Pero kung nagbaha gani magtingulan tiga ka-erode ang duta sa kabukiran ta. Kay tungod kulang na sa kahoy nga nagasuporta. Kaya nung mga programa diri sa Department of Environment and Natural Resources para nga makuveran ang ining mga kadutaan, kabukiran nga nakalbo na kitikinanglan na tamnan sang kahoy. Kaya kung magtanom ka sang kahoy, hindi pwede nga isa lang katuig ang kahoy mo tama na taas o kung manggamot na, kundi malawig na labot sa dekada para mangin estable ang isa ka kahoy. Amo nang gina-emphasize usually no kung may mga aktibidad sa pagpananom sang kahoy. Lain ang tree planting, lain ang tree growing. Ang tree planting ay pagbugsok mo dabayaan mo okay na. Picture ka da may gintanom ka kahoy. Pero ang gusto sang DENR sa mga previous press conference ginhambal nila nga importante gid nga buligan sila sa tree growing kay pag up mo sang imo seedlings after sina ano ang himuon para maproteksyonan na pasiguro ngayon doon mapatay na ang ina ng mga seedlings. Sa imo pag-ibig. Ibaloon ta sa detalye sa balita ni Hope Dorichante kay may ara sing forester conference subong sa Iloilo City. Isa ini sa mga ginaistoryahan no nga mga concern kung paano ta ma-proteksyonan ang aton nga dunang manggad kag ma-preserve ta ang aton nga forest cover. Kay ti kung pagustuhan mo na karon sa illegal logging palang maubos makalbo aton nga kabukiran. Sa detalye sang balita ni Hope Dorichante. Good morning, Hope. Good morning, Jen. So may ara sang kapin 400,000 hectares sang katunggan ang Western Visayas. Apang yara pa lang no sa 12% ang forest cover sang rehiyon suno sa Department of Environment and Natural Resources Western Visayas. So ginpahayag ni DENR 6 Regional Executive Director Raul Lorilia malayo pa dyan no ang rehiyon sa East sa paglabot sang ideal forest cover nga yara dapat sa 48 to 52%. Again, liwato natin dyan na ang forest cover sa Western Visayas ara sa 12%. Ang ideal nga forest cover sang rehiyon dapat no ara sa 48%. So sa pihak sini no ginpasalig sa DENR nga Regional Executive Director nga ginapasiguro nila nga protektado ang mga pumuluyo sa subong forest cover sa Western Visayas. So sandig sa datos ang ahensya nakatanom dyan no sang over 11,000 ka puno sa idalom sa National Greening Program sa rehiyon. So kadungan sini nagapadayon man ang programa
sang mga lokal na panguluhan no sa pagtanom, pagpadamo sang puno kag iban pa nga rehabilitation efforts. Lakip na dira dyan ang forest protection sa mga tree plantation. So naibaluan no nga ginhiwat sa Iloilo City, nag-start ini kahapon dyan ang National Conference ng Society of Filipino Foresters Incorporated nga may tema Promoting Wood Self-Sufficiency and Biodiversity Conservation. Yari pa matian ta no ang pahayag ni DENR 6 Regional Executive Director Raul Lurilia. Forest ratio is about 48 to 52%. 48 forest and 52%. So we have still a long way to achieve the 48% requirement. But we're still continuing the effort, the tree planting, the tree growing of the LGUs, and other rehabilitation efforts, including the forest protection of the existing plantation in order to attain that ideal ratio. May target date po ba tayo or year kung kailan kaya natin itong ma-achieve yung ideal forest cover ng region? Actually, based on our work plan, we have the target, but the effort is dependent upon the government allocation in doing so with the various interventions. So in terms of attaining the 14%, maybe still a long way for us in Region 6. But we will really make sure that our people is being protected and benefiting out of this forest cover. So in terms of figures, the question shall be related with the specific allocation for the government resources. So kung mayroong allocation, then we can increase the target. But as of now, the implementation of National Green Program, when already instituted and accomplished about 11,000 hectares of additional tree plantation in Region 6. So there you have it, Jen, no? Si Regional Executive Director sa DENR Region 6, si Forester Raul Lurilia, no? Presidente man siya actually sa Western Visayas nga organization no sang Filipino Forester. Jen gin-highlight niya no ang challenge diri is also the allocation of resources from the LGU, no? Again, dako nga bulig ang aton nga mga local government units sa tree growing, tree planting para nga mapataas no ang forest cover sa Western Visayas. And again, 12% siling gani niya no, malayo-layo pa kita dyan sa 48% nga ideal forest cover for the Region 6. Ang National Greening Program, 11,000 hectares of trees no ang nadugangan, but still no kumbaga hindi pa na siya sufficient kay dapat sige-sige ang ating tree growing, tree planting activity and also ang mga protection efforts naton sa mga tree plantations naton dyan. Ito kung tanawin natin rin, Ma'am Hope, no, sa pagpamangkot kay Director Lorilia kung anong ila timeline, anong target, kabudlay gid man ni. Kaya kung tanawin mo, bisan ng term lang sa aton nga presidente, pinakalawig, 6 years. Sa local government naton nga mga officials, 3 years. Kung tanaw nato niya ang pag-hit ng target nga pasang karon pa o increase ang aton nga forest cover, medyo malawig-lawig ini long term gid niya ang goal, no? Siguro hindi niya ang pinakamanubo mo diri sa 20 years, 2 ka dekada para nga makuveran inang mga open naton nga mga kabukiran. Of course may mga factor man na nagadamo ang ang mga forest fire, climate change, illegal logging, tapos ang hindi ma-regulate nga pagpananom ang mga halimbawa crops sa ibabaw sang kabukiran. Namo ni nga mga challenges ang isa sa ginapangatubang sang DENR. Timano nato ni kung tan-aw nato, Ma'am Hope, no? I-connect nato ni sa issue sa flood control. Ano ang mabulig sang kahoy, sang pagpananom sang kahoy sa pag-prevent sang mga epekto sang baha, landslide sa gani sa tubungan kahapon, mayara sing mudslide dito nga natabo, no? So kung hindi ta maproteksyonan ang aton siniya nga kagulangan, ang aton nga kagubatan, ibisan ano muna kaobra sang daigda
kag mga flood control mitigation projects hindi man sa gyapon. So dako ni nga bagay nga ma-sustain, maging consistent kung tani ang mga foresters ta hindi man nila mahimo. Gusto na hambal ni Director Lorilla, hindi na nila mahimo nga sila lang kundi buhilugan gid sang LGU bisan pa private sector. Muna nga gadayaw kita sa mga kumpanya, sa mga LGU nga maukod gid sa pagpananom sang kahoy sa aton siniya nga mga dapat proteksyonan ng mga areas sa Ma'am Hope. Yes, kagin commend dyan no, sang Society of Foresters ang efforts sang Iloilo Province no kay recently gani no nagiwat sila sang fiesta sang Katunggan kung sa diin na mention ni Governor Arthur Defensor Jr. na again ang best flood control no sa probinsya sang Iloilo ang mga puno, and na mention dito sang isa ka forester nga miyembro sang board of directors nga Chimpo 60 70s napamatud-an na ya through studies nga ang puno dako gid no ang mabulig sa pagtapna sa soil erosion kag pagbaha. So malikawan nato ng pagbaha, malikawan nato ng pagtiphag sang duta kung nagatanuman kita no sa madamo nga puno o kung ginaprotektahan naton ang mga protected areas naton diri sa pungsod Pilipinas. Di ba yung mga watershed kita kung tanawon ta ang mga sources ang tubig tabla no, halimbawa butang mo Halaor Dam, Maasin Dam, ginahalos kada tuig, kada quarter may mga tree planting activity nga ginapatigayon sa sinang mga lugar para nga mapasiguro ang sustainable naton nga source ang tubig. Ti dako gid ni nga bagay no, kagabay pa nga mangin challenge ini sa aton tanan-tanan. Ang kinalain Ma'am Hope kung pagkaon gani, pwede mo na siya mapadasig ang production, itlog, manok, karne sa manok 45 days pwede mo harvest, pero ang kahoy nandun ka seedlings, managtagas ang seedlings, hindi mo basta-basta nga mapa-fast forward in 5 years, mapataas, magulpi, kag may shades na siya. So, amo ng challenge, may patience, may goal setting, gid nga tama ka importante, para ma-sustain ang iniiyang goal naton. Kaya kuan gini, amon silang nga isa lang ang earth, isa lang ang kalibutan, yung ginaistaranta, kag obligasyon naton ang pag-protect as much as possible sa kung anong aton siniya nga masarangan para maproteksyonan ang aton nga forest. Maraming salamat Ma'am Hope sa imo sini nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaya muna kisa dapat i-regulate gining mga mga kaingin system pagpang troso pagpangsirahi sa mga kakahuyan naton nga wala sang ginatanong. Dapat replisan mo na isa ka kahoy pulo ka seedlings. Amo na pananon gid mo kahoy mga kabataan nyo datudloy jud la pananom sang kahoy kay pagdako nila ma-appreciate nila na. Si tutok gatulo ang laway, hindi makatulog ang tugay. Sini nga mga tinion kuhaon tang balita no, may mga ginpasakaan kaso Tugan ko sa imong lalipay, hindi mapunta natapos ang teroristang grupo. ay Kuhaon na sa balita kag sa update kay Paul Tarosa. Paul, good morning. Del mayong aga kag sa tanan naton nga tagpalamating pasakaan kaso ang duha ka katapos ang rebeldeng komunista tungod sa paglapas sang 12 counts sang Republic Act 10168 o kon ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Ang mga ginpasakaan amo sanday alias Benz kag alias Ruben, mga miyembro sang Taxation Committee sang CPP, NPA, NDF. Sino kay 3rd Infantry Division spokesperson Colonel Eric Lamso nagreklamo ang kontraktor sini nga ginpadalaan sa extortion letter kag ginpangayuan sang dako nga kantidad sang kwarta. Mali sang 2024 nel nagpatingan sang case build up ang kapulisan kag militar tubtob sa mapasaka ng kaso batok sa duha ka individual. Ang terrorism financing muning ginakabing nga lifeblood sang New People's Army kay diri na sang kusog kay diri sila nagahalin ng resources nila kay kung wala sila pundo hindi sila kapang bakal dira sa mga armas nila ngati muning ginagamit nila kung may mga enkwentro o kung mga extortion activities sila sa pagtapna sini mapungga ng mga krimen nga ginahimo sa mga rebelde sa komunidad kag ginapangabay ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Liga ng publiko nga buligan ang otoridad pagi sa paghatag impormasyon para matapna ang mga ginahimo sa rebeldeng komunista. Kung tanawon ta sa una uso gid pero do na
notice man naton kasi sa monitoring sang aton sining AFP daw na amat-amat na ni sila dula kay sa una aside sa extortion letter no sa mga negosyante, kontraktor, may mga extortion letter sa mga politiko nga nagapangampanya sa kabukiran no, may mga kasubong sina nga mga extortion letters kag may mga may mga pamahog pa nagisa no kung hindi ka maghatag posible nga may kahalitan nga dapat ubraw nila reklamo sila kay kung hatag sila sang pundo dira suporta sila pang mapasakaan sang kaso so ang area ginhimo sang kontraktor nagreklamo siya kag nag-cooperate siya sa mga otoridad kag napasaka ang kaso. Ang manami pagidsubong no gapasalamat kita kag gina-affirm tang technology Paul sang una sang hindi pa uso social media kag ang pagbayluhan na isang mensahe sa online no. Letter ginaya, may logo, may may address, may petsa, may pirma. At least sa subong, kung may mga na-receive, halimbawa text message, may messenger, mga post ma-identify mo na nga madasig man ang reporting naton halin sa ground, sa komunidad, sa pagpalabot sang mga reported extortion activities sa aton nga otoridad. That's why nga madasig man ang response sa aton sini dayon nga militar o kung sa aton sini nga otoridad. Amo na ang isa sa mga dapat i-maximize, may mga hotline may mga official nga pwede makadtuan ng aton mga pumuluyo nga direct nila ma-report no ang ini nga mga extortion activities. Nel, miyadto no ang we hope nga aton nga mga pumuluyo mag-cooperate gid kag ginpasiguro sang Police Regional Office 6 nga confidential. Treat nila ining mga information with confidentiality ngati para nga maghatag kumpiyansa magsalig ang pumuluyo sa sining pagreklamo nila sa mga New People's Army. Maraming salamat Paul sa imo sining balita. Balita sa Police Regional Office 6 kag 3rd Infantry Division Philippine Army para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio. Daw hindi na nagawa uso ang mga letter mga 1980s, 90s siguro tipo daw amo gina ang modus. Subong abi daw ang communication tama kadasig. Kag daw na amat-amat na eliminate no ang ina nga mga sahi sa mga extortion activities. Cooperate kita sa aton sini otoridad sa militar kag sa aton sini nga kapulisan para nga maproteksyonan man no ang mga ibanda mga negosyante nagaput up sa negosyo, kontraktor, mga ginapang sunog ang ilang nga mga mga heavy equipments. Isa na kasahi sa mga insidente na involved ang extortion activities sa bahin sang mga terorista nga grupo. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:54 sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Siling man sang nanay. Happy 78th anniversary sa Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services. Nagaraga sa ulog sang ika-78 anibersaryo subong adlaw. Salamat gid sa inyo sa inyong nga pagsakdag sa aton siniya nga mga programa. Kita government media. Gapasalamat kita sa inyo sini nga pagsakdag. Padayon kamo sa pagsuporta kag pagtutok sa aton siniya nga mga balita kag impormasyon. Kag hindi man na mangin successful no ang aton sini nga pagsaulog sa anniversary kung hindi sa inyo sini nga pagsuporta. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sini nga programa Iloilo Morning. Kita ita sa masunod nga edisyon sa aton sini nga programa kag iban pa nga mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kung naging lamang inyo alagad, Junior Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ng kanilang ahensya, mga patuntunan, kaugnay ng internship program ng CHED. Ginawa niya grupis ang pahayag sa isinagawang budget deliberation para sa panukalang pondo ng CHED. Sa interpellation ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, hiniling nito sa CHED na pag-aralan ng kasalukuyang memorandum circular upang maprotektahan ang kapakanan ng mga intern sa bansa. Tugon naman niya grupis, isa sa mga unang hakbang na kanyang ginawa pag-upo sa CHED ay ang pagbuo ng grupo ng mga abogado mula sa iba't ibang universidad upang muling suriin ang polisiya ng internship program, partikular sa ilalim ng revised guidelines for student internship program in the Philippines. Narito ang pahayag ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis. Manifest also that one of the technical working group that I formed immediately when I assumed the chairpersonship is to pool select lawyers from state university and colleges to review the healthy status of our policies, and one of the CMO that you cited is one of the priority, Honorable Congressman. Ayon pa sa CHED, hinigayat nila ang mga kolehiyo at universidad na bumuo ng kanilang sariling polisiya upang protektahan ang kapakanan ng mga interns. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa pinakahuling balita, vertical clearance sa NLEX SETEX adjusted na. Si Mary Ann Bastasa sa detalye ng balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Simula ngayong araw, September 12, ay pinahihintulutan na ng Toll Regulatory Board ang pagdaan ng mga truck na may taas na hanggang 4.35 metros sa NLEX at 4.40 meters naman sa SETEX. Ayon sa pamunuan ng Expressway, ang adjusted vertical clearance ay bilang tugon sa pangailangan ng trucking at logistics sector. Kaugnay nito, patuloy namang pinatutupad ang gantry height limiters, truck lanes at patrol inspections upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at maprotektahan ang infrastruktura. Nagpaalala rin ang TRB sa Class 3 motorist na tiyaking sukatin ang taas ng truck at kargamento bago bumiyahe. Matatandaan nasira nito lamang Marso ang Marilao Interbridge matapos tamaan ng isang 18-wheeler truck papuntang Bataan na lagpas sa naunang itinakdang 4.2 metrong clearance sa tulay. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo